Good morning, guys! So, grabe, sobrang ganda dito sa napagstayan namin sa Paris, no? Yun, experience dito, sobrang... Ayun yung kape mo. Ang agaw ng kape. Magawa ka ng kape. I mean, kung experience lang dito, ayan nga, sabi ko nga sa kanya, video mo yung ano natin, pinag-uusapan natin kasi sobrang relate to ngayon sa mga nangyayari sa buhay namin ngayon. Yung mga nakaraang araw, sobrang ano natin, no? Nung mga nakaraang buwan pala, na-qualify ako, siya naging successful sa forex trading. Alam mo yun, sabi ko nga sa kanya, talagang hindi mo masasabing lifetime yung ganitong season na tuloy-tuloy yung grasya. So may time talaga din na hihina, tutumal, hihinto, mga ganun. Tulad ngayon, kaya Tumal. dapat tumal. Kaya dapat ngayon mas lalo kang, alam mo yun, yung mga nangyayari. Kaya nga sabi ko sa kanya, ito yung mga nangyayari ngayon. Mas pag-iktingin pa natin or mas higpitan pa natin yung sarili natin na itong mga nangyayari aral sa buhay. Kaya sa bawat dilipis yung panahon na nangyayari yung mga ganitong trials talaga na doon tayo mas pagtitibayin ng ano natin ng sarili natin sa mga nangyayari sa buhay-buhay natin. May mga iba, experience ko as an athlete na talagang talo na hindi katulad ko na hindi ko naman sinasabi na syempre ako kasi sa pagpasok ko sa sports, sa mga na-experience ko sa sports, walang malayo naman sa naging experience nila. Kaya hindi ko din talaga maihalin tulad yung nararamdaman nila sa nararamdaman ko kasi sila syempre sa ngayon medyo hangover pa para sa kanila yung nangyari. Kumbaga talo, yung mga naging preparation. Are you? Oh, thank you Mr. Noel. Thank you so much! Thank you. Ça, when you are policeman, Whistle. Whistle. Voilà. Il y a écrit, attends, it's 9, hein, 9. Il y a écrit dessus P. Wow. Je sais même pas s'il est écrit PN. Mais logo. Bon, voilà. Wow. Voilà. And it's le grade. Okay. Tac. Your. Cool. Wow, Thank you, Voilà. Mr. Noel. Thank you so Thank you. For you. Yeah, thank you, Mr. Noel. Thank you! Ayan, sobrang bait ng ano rito, may-ari ng ano. Ang bait, grabe. Sobrang bait niya. Sobrang bait talaga. Kasi Anyway. dito kasi sa Paris, pwede kayong makastay sa mga bahay-bahay. Oo. So, pinahayaan nila na paggamit yung mga extra rooms nila, Oo. ganyan. So, Kasi season din talaga ngayon dahil nga na-timing na. sa Olympics din. So, Olympics maraming din. nag-open na mga bahay. And itong napag-stay namin, grabe, solid, sobrang bait Sobrang nila. bait ni Mr. Noel. Talaga. Oo. Even yung asawa niya din. Actually, pare silang pulis. Mga pulis sila. Oo. Pero, anyway, balik tayo doon. Ayun, thank you kay Mr. Noel from Paris, France. Anyway, yun nga, saan na ba tayo? Yun nga, hindi laging tagumpay, hindi lagi may grasya, ganyan, talagang. Yun nga, katulad niyan, yan sila, nararamdaman nila, sobrang hangover pa talaga yung mga nangyaring pagkatalo. Pero sabi ko nga kasi si Mrs. nga, tatanong niya ako, bakit ikaw, ganyan? Sabi Tatanong ko siya, bakit okay ka na? Hindi, kasi yung mga kasama niya kasi mga athlete na natalo is na dumadaan ngayon sa depression, diba? Dumadaan ngayon sa frustration, na hindi nila, syempre mahirap tanggapin yung pagkatalo. So sabi ko, bakit? Sabi ko parang, kasi si Hergie, nakita ko na siya maraming beses na nalugmok because sa pagkatalo. And guys, hindi madali ang matalo. Totoo. Talagang dadaan sila sa mental pressure sa utak nila, bakit anong ginawa kong kulang, ano yung alam mo yun, lahat sisisihin nila sa sarili nila. Marami silang biblame nila yung management, biblame nila yung kalaban, biblame nila yung ibang bansa, biblame nila sarili nila. So talagang yung stage of losses na yun, talagang pagdadaanan ng bawat atleta. Samahan pa ng toxic na community ng Pilipinas. Exactly, na maraming bashers, Maraming diba? So talagang maraming silang pinagdadaanan. Kaya nga sabi nga, nung sabi sa akin ni Chinkitan na noon, sabi niya, the real champion is not those who always win. The real champion is the person who can cope up from being a loser, from losing their game. So yun talaga yung mga real champions. Kaya sabi ko, after lahat ng mga pinagdaanan ni Hergie na mga talo sa buhay,
sabi ko, buti ngayon naka-recover ka na mabilis. And dagdag ko lang, sa qualification pa lang, sobrang hirap na makapasok talaga. Totoo lang. Alam nyo guys, hindi basta-basta yung sinasabi nyo na may singit ko lang din syempre sa mga bakit kami daw yung pinadala. Yan, nililinaw ko ito. I mean, bakit daw kami yung pinadala ng gobyerno, kami pinadala ng Pilipinas para lumaban dito. Hindi nyo alam guys kung gaano kahirap makapasok sa qualifying pa lang. First qualifying, pag nalaglag ka ron, maliit na yung chance mo sa second world qualifying. Kasi pag nalaglag ka dyan sa second world qualifying para makakuha ka ng ticket to Paris Olympic, wala na. Lusaw na kagad yung pangarap mo na makapasok. Kasi 4 years guys ang Aantayin mo para ma-qualify ka, para dumaan ka ulit sa ganitong Kaya, sobrang pressure sa amin since nung nag-start yung first world qualifying. Para sa akin. And yung makapasok ka pa lang, yung ikaw pa lang yung isalang doon sa qualification, ano na talaga yun? Ibig sabihin, nalabanan mo na lahat ng mga magigaling sa Pilipinas, diba? Doon sa Pilipinas, nilabanan mo lahat ng mga taga-Asia. From Asia, nilabanan mo yung buong world, diba? Europe. Tapos, world, diba? Tapos, from world, kakalabanin mo naman lahat sa Olympics. So, talagang andun lahat ng mga sala talaga. Sobra. Oo. Kaya, yung experience ko sa second world qualifying, alam nyo guys, dami ko ding dinaanan talaga. Kumbaga, sabi ko kay Mrs., ang bigat ng pakiramdam ko. Sabi ko, nung time na yon, dumaan kami kay Chinkitan. Naiyak ako kasi sobrang ang bigat ng loob ko talaga, sabi ko. Kasi damay niyang, may mga sakit pa siyang experience. Oo, experience. Tapos alam mo yung nakatanim sa utak mo, yung mga taong naniniwala sa'yo na andun yung pressure kasi paano kung malaglag ka dito sa second world qualifying? Parang kaya siya iyak ng iyak na-qualify siya, iyak siya ng iyak. Kasi andun sa isip ko yung parang, alam mo yon, magtitiwala pa ba sila sa akin? Bibigyan pa ba ako nila ng pagkakataon para bumalik ulit dito? Kasi alam mo yung pakiramdam ng ganun na pressure ka kasi nga last na to. Paano kung hindi ka na makapasok? Paano yung mga taong nasa likod mo na naniniwala sa'yo? Paano kung ma-fail mo yun, sabi ko. Kaya yung pressure ko talaga nun, sabi ko, need kong ilabas to. Kailangan kong iiyak to kasi ang bigat, guys. Hindi basta-basta po ang napagdaanan ng bawat atleta, lalo-lalo sa first world, sa qualifying pa lang. Kaya, malaking pribilehiyo talaga na nakatungtong kami sa Olympics. Okay, sabihin na natin na, natalo kami or hindi naging successful yung laban namin dito sa Paris. Pero sana naman maintindihan nyo kasi yung sakripisyo pa lang na binigay namin. Yung hard work, yung training namin from January pa lang. Yung iba nga taon na talagang nag-training para sa preparasyon na to. Pero dekada. 'Di ba? Dekada. Samantalang sa akin, 'di ba? Ako pa nga lang na nag-training. Nag-start ako January, 'di ba? So sa buong taon na 'yon, wala akong ginawa kundi on and off kami, pa-abroad training, pabalik sa Pilipinas. Pabalik man kami Pilipinas, pero mag-stop over lang. Balik ulit kami talaga sa ibang bansa. Kasi nga, malaking event to, malaking competition to para sa amin. Kaya, yon yung experience siguro. Kaya hindi rin natin sila din masisi. Bakit? May mga umiiyak, may mga sobrang lugmok ngayon. Pero, katulad nga ng sabi ko, tinanong ako ni misis ko, bakit okay lang ako. Kasi, para sa akin, itong mga nangyayari, hindi mo season Kumbaga, meron ka ng strength, meron ka ng idea sa laban. Kaya mo nang makipagsabay kung tutuusin Pero, yung panahon na ibibigay sa'yo ng tadhana, kung talagang para sa'yo talaga. Kasi ganun talaga Hindi natin masabi na kayang-kaya mo yung kalaban Kasi nga, lahat naman kami nagtitraining. Kaya, tinanong niya ako, bakit okay lang ako? Okay lang, kasi kailangan mong tulungan din yung sarili mo para hindi ka ma-stuck lang doon. Kasi hindi lang ikaw yung mahihirapan, yung mga taong nasa palibot mo yung mahihirapan sa'yo. I mean, madadamay sila. Kumbaga, hindi naman sa madadamay, yung parang, kumbaga, pag malungkot ka, malungkot din sila. Tulad niyan, ayoko naman din malungkot si misis ko kasi malungkot ako. Siyempre, meron siyang ibang bagay na ginagawa, trabaho niya, na ayoko maapektuhan yun. Kaya, same with me din. Siyempre ako marami din ng mga pinagdaanan ngayon na mga
problema, ganyan. Pero hindi ko sinishare sa kanya na din. Oo, Lalo totoo. ngayon, Nalalaman ko na lang ngayon kasi sabi ko nga kanina, hindi pa tayo nagsimula kami So, nag-start. kanina pa kami nagkukwentuhan. Kasi parang timing din, alam mo yung ganong timing din na kailan dalawa, tapos biglang may mag-open ng ganon. Kaya good timing din. Sabi ko, sige, video natin para at least may share din natin sa iba yung ganitong experience na normal lang talaga sa buhay ng tao na may dadaan na ganitong trials talaga sa buhay. Sobrang mahalaga talaga sa career nila, yung significant other, yung partner. Yung nag-uusap-usap nga kami nila, princess, ganyan. Parang, sabi nga namin, akala ng mga tao, kasi may mga nagko-comment na ako daw yung nagpatalo sa'yo. Bakit bang talo kasi yun eh? Ako daw yung naging dahilan ng pagkatalo mo, ganyan. Sabi nga namin nila, princess, hindi madali yung role namin dito. Totoo. Syempre, sila, sobra yung pressure nila, hindi mo pwedeng sabayan yan. Pag may problema ka, hindi mo pwedeng sabihin sa kanila, hindi ka pwedeng magmamaktol, parang kailangan, wala kang gagawin kundi suportahan sila, intindihin sila, lalo na pag pressured sila, mainit ang ulo ng mga yan, pag di sila pwede kumain, di sila pwede uminom ng tubig, parang lahat ng init ng ulo, sa'yo yan bubuntun, diba? So talagang, di madali yung maging partner din ng mga boksingero kasi nga, talagang marami kaming mahabang pasensya din yung binibigay namin. Ako, alam mo, maiksi yung pasensya ko. Pero ganyan. dito nga ba? Oo. Sabi ko, wala mo na akong sasabihin kay Hergie na kahit, kunwari, may mga dinadala din ako, mainit din ulo ko, meron akong mga problema, gusto ko umiyak, ganyan. Pero, di ko yun sasabihin sa kanya kasi kailangan kong intindihin ito big event to eh. So, kailangan ko siyang suportahan lang dito. So, kailangan ko mas maging malakas, mas maging strong, mas maging makapit kay Lord, ganyan. Kasi, kailangan kong kayanin yung pinagdadaanan ko ng ako, nang hindi ko siya ginagambala, ganyan. Sabi ko, after na lang, doon ko na lang sa kanya sasabihin lahat ng mga, hinanain sa buhay, ganyan. Pero yun, sobrang malaki talaga. Kaya dun sa mga partner ng mga boksingero din, ganyan, talagang saludo talaga sa inyo kasi hindi madali yung maging partner or suportahan din yung mga ganito na sila, iba yung utak nila kapag malapit yung laban. Di mo makakausap ng matino yung mga yan. Hindi nyo sila parang basta-basta makakausap, di kayo pwedeng magtoyo-toyo lang dyan kasi kailangan mo silang intindihin yung mga pressure na nararamdaman nila. Syempre, kung manalo sila, masaya. Kung matalo, ikaw rin yung kailangan mag-comfort sa kanila. Ikaw yun mga ganun ba. Kaya sobrang laking bagay din kapag may Lord kayo. Halos lahat naman sila doon sila lahat makapit sila kay Lord, yung mga atleta na talagang alam mo Yun na lang yung parang pinakahugot yun talaga yung source of strength, source of everything. Lalo na yung makarating dito, galing kay Lord yun. Lahat ng mga nangyayari, galing lahat kay Lord yan. Manalo, matalo, galing kay Lord yan. Diba? So, dapat always grateful, thankful, diba? Happy pa din. And, naniniwala naman ako na ang future is brighter. Diba? Laging, mas marami ang pagsubok kaysa tagumpay. Kaya nga nung nakaka-experience ako ng mga pagsubok, every time na sobrang ang laki-laki ng pagsubok, parang mas malaki yung dumadating na blessings. Kaya nung nakilala ko to, sabi niya sa akin nun, grabe yung mga pinagdadaanan mo, for sure, sobrang laki ng babalik sa'yo. Which is ngayon nga, ganun, sobrang laki ng mga binabalik. Sabi ko, totoo nga yung sinasabi ni Hergie nung bago kami magkakilala. Kasi nung bago kami magkakilala, marami ako na-share sa kanya din ng mga problema ko, na ang bigat-bigat ganyan. Sabi niya, sa sobrang laki ng problema mo, sobrang laki din ng blessing na padating sa'yo, ganyan. Kaya, kapag may mga pagsubok talaga kami pinagdaanan, mas nagiging excited kami, mas nagiging expectant kami sa mas paparating pa na blessing sa buhay. Kasi, kapag may dumadating na pagsubok, ito yung literal na hindi mo ma-figure out I mean, parang hindi mo mapipicture sa isip mo yung mangyayari sa future Parang, bigla na lang surprise, parang ganun ba. Kaya, alam mo yon, kaya lahat ng mga nangyayari sa buhay-buhay namin, may darating madugo, masaklap man na pagsubok sa buhay, wala lang. Mas na-excite kami. Oo, mas inaano lang namin, ina-absorb lang namin sila. Inaamin yung experience namin, lalong-lalo na sa mga
yun nga, pagsubok na darating sa buhay namin, hindi alintana para sa amin kasi alam namin merong magiging kapalit eh. May magiging balik sa susunod na araw, buwan, taon, 'di ba? Tsaka 'di ba sa ano nga, kapag papasok ka sa school, 'di ba? Bago ka maging, say for example, doctor, 'di ba? Kung gusto mo maging doctor, pangarap mo maging doctor, bago ka makapasa bilang doktor, dadaan ka muna sa maraming exam. 'Di ba? Ito-test ka muna. Ito-test pa ulit-ulit na exam at kailangan mo mapasa na exam 'yon. So, lahat ng mga trials na pinagdaanan mo ngayon, bago mo makamit yung success talaga, kailangan i-test ka muna. So, normal talaga na meron tayong mga pinagdaanan ng mga ganitong pagsubok sa buhay kasi meron tayong pinaghahandaan na alam mo yun, na maganda, na pangarap natin, kung pangarap mo yumaman, malamang Darating. Basta, take note palagi, guys, na hindi ka lang yung tipong puro pangarap lang. Kailangan mong trabahuin, pupursige, pagsikapan. Kasi walang imposible eh. Kung meron kang pagmamahal sa ginagawa mo, kung meron kang sipag na taglay sa katawan mo, meron ka, bonus na lang talaga guys yung talent po sa ano mo. Pero hindi naman mabubuo lahat ng talent niya kung hindi mo din tatrabahuin eh. Kaya kailangan mo lang talaga ding maging masipag sa isip, tsaka sa gawa. Yes. At saka lahat tayo, meron tayong talent talaga. Meron tayong God-given gift. So, ngayon, kailangan mong malaman Like God gave me you. Kailangan malaman nyo kung sino yung, kailangan nyo malaman ano ba yung gift nyo. Tapos, yung dun sa gift nyo na yun, kung anong binigay sa inyo ng Lord na gift, yun yung i-develop nyo, yun yung gagamitin nyo para mas maging successful kayo sa buhay. Oo. Kasi lahat tayo binigyan ni Lord ng gift. Kailangan nyo lang talaga mahanap yan. Tapos yun yung pagtuunan nyo ng pansin. Yun yung i-improve nyo every single day. Kung talent mo kumanta, di ba? Kung talent mo sumayaw. Paano kung nasa kanya lahat ng talent pero wala siyang gawa? Ayun lang, di ba? Yan yung problema dun. Kasi ang daming talented, pero hindi kumikilos. Takot sila. May mga iba din kasi, hindi natin Takot, sila masisi. takot. Takot silang siguro. Alam nyo talagang ang fear is the snatcher of your success. Totoo yan. Talagang aalisin ka yan sa success kasi yung takot mo, sa utak mo lang yan. Sa utak, most of the time, lahat ng bagay kaya natin gawin. Pero since takot tayo, hindi natin imposible. nagagawa. O di natin nagagawa yung mga gusto natin dahil sa sobrang takot natin. Takot. Pero pag inalis mo yung takot na yan, at masaniwala ka kay Lord na meron siyang mas magandang plano para Wala sa'yo. kay Lord, niwala ka sa sarili mo. Malayo malarating mo. Kasi at the end of the day, sometimes sabi nila na, meron na akong napanood sa TikTok, sabi niya doon na parang, bakit lagi na lang ang ina-acknowledge si Lord? Bakit siya na lang lagi yung kailangan i-praise, ganyan? Ikaw naman yung nagpakahirap doon. Ikaw yung nag-hard work doon. Ikaw yung nag-work hard doon. Goals mo yun na in-achieve mo. Ba't sa kanya ka magte-thank you? Parang sabi niya ganun. Parang, Alam mo, dati ganyan yung pananaw ko sa buhay eh. seryoso? Oo. Kaya nga wala akong Lord nun, di ba? Nung dumating ka sa akin. Kasi, halimbawa, may darating sa buhay ko na, naging successful ako, nag-medal ako sa sports ko, kumita ako ng ganito. Tapos, may time na naubos yon, nalugbok ako. Tapos parang nasa isip ko, parang, ito, tulad nito, I am the master of my fate and I am the captain of my soul. Kaya, ang lagi kong inaano sa isip ko nun, ako lang din naman lahat ng gumagawa nito eh. Oo. Lahat ng success ko sa buhay kung walang hard work. Oo. Hindi ko naman mararating to kung pangarap ko lang eh, 'di ba? Hindi ko siya gagawin eh. I mean, hindi ko siya tatrabahuin talaga eh. Kaya pag nalulungkot ako, lagi ko lang, alam mo yun, minsan may dumating pa nga sa time na nasampal ko yung sarili ko, gising. Alam mo yung kinakausap mo yung sarili mo. Wala kasi akong kaibigan. Talagang, alam mo yung literal na Wala siyang kaibigan, wala akong guys. kaibigan. Wala siyang kaibigan. Oo. Alam mo yung literal na sa loob ka lang ng box, na ikaw lang mismo yung andun. Tapos, parang may mga nangyari sa buhay mo, naging malungkot ka kasi nga, parang nawala eh. Tapos, parang dumating sa point na kinakausap ko yung sarili ko na, RG, walang ibang makakatulong sa'yo kung hindi sarili mo lang. Kaya lagi kong tinatatak sa isip ko, ako gumagawa ng career ko, ako gumagawa ng success ko sa buhay. Ako lang to. Ako lang yung
magtatanim sa isip ko na lahat ng mga darating na problema, lahat ng darating na pagsubok, ikaw lang lahat din mag-aayos niyan. Walang kahit na tao kang iisipin, walang kang taong kahit na anong, alam mo yun, ano ba tawag dito? Aasahan, kung di sarili mo lang. Kaya, never ako nagkaroon ng faith kay Lord noon. Kasi ang iniisip ko, sabi ko, wala namang ibang tutulong sa akin kundi sarili ko lang eh. Ang problema kasi kapag ganun ka mag-isip na wala kang Lord, tapos masyado ka nagre-rely sa sarili mo. Oo. Ikaw kasi bilang tao, limited ka. Oo, tayo. Alam mo sa sarili mo na limited ka lang. Na meron ka lang hangganan, yung kakayanan mo. So ngayon, kung magre-rely ka lang lagi dun sa kakayanan mo lang, wala kang mararating na malayo. So you always have to look forward kay Lord na talagang siya limitless siya eh. We have a limitless Lord and kaya kanyang bigyan ng limitless blessings, limitless success, limitless money, limitless whatever you want in your life kasi abundant siya eh, 'di ba? So kung ngayon dun ka mag-a-anchor sa kanya, kay Lord ka mag-a-anchor, na alam mong limitless at alam mo sa sarili mo ikaw bilang tao limited ka lang. Mas malayo yung potential growth mo kasi meron kang Lord na talagang Nandyan. limitless Asahan mo sa lahat, talaga na kaya niya ibigay sa'yo lahat. So, may mga tao talaga na Tsaka gano'n. naalala mo din. O, gano'n siya. Nung nakilala ko to, sabi niya, ako lang naman ang may ano dyan eh. Ako lang naman ang makakapagbigay sa sarili ko ng kung ano yung na-achieve ko, dahil sa akin yun. Diba? Ganun yung mindset Pananaw niya. ko nun eh. Ganun yung pananaw ko. Pero nung, alam mo yan, baby, nung pinakilala mo sa akin si Lord. Alam mo yung natutuwa nga na pag nasa stuck ka sa isang area, tapos walang kahit anong gadgets, tapos mapapaupo ka lang ng ganyan. Siyempre, na-achieve mo na yung goal mo, nang biglang, alam mo yun, parang, asan na ako? Parang, nako-question mark ka sa utak mo na, asan na ako? Parang, nandito na pala ako sa, alam mo yung dating pangarap ko lang, ganun. Tapos, parang doon ka na biglang magno-nostalgic lahat, parang doon ka na parang babalik sa nakaraang taon mo, kung paano ka sinilang, paano ka, alam mo yun, na buong maging ikaw. Parang, alam mo yun, parang naisip ko nga nun na, layo ko na, parang, hindi pa ganun kalayo, pero may lalayo pa. Pero, alam mo yun, parang nagto-throwback lahat sa'yo, yung mga nag-i-experience mo, hanggang ngayon, na ano. Sobrang, nung wala akong Lord kasi, never kong na-feel na, achievements ko, ito na pala yun. Parang, Hindi sobrang siya ganun ka-full feeling. ang lambot, tapos parang, feel mo yung crowd, feel mo yung nangyari sa, maliit man na bagay, malaki man, parang sobrang thankful mo kasi, dahil yun sa Kanya. Kasi kung, hindi yun dahil sa hard work ko and paniniwala ko sa Kanya, paniniwala din sa sarili ko, hindi mabubuo lahat ng yun kung wala kang tiwala kay Lord talaga. Well, hindi ko sinasabi na, umaasa lang ako sa Kanya, umaasa lang ako sa blessings niya, umaasa ako, pero ginagawa ko yung, di ba, yung... Tsaka guys, alam niyo sa G, dapat 2020, nakapag-Olympics na yan. Pero hindi siya pinag-Olympics ni Lord. Hindi siya pinag-Olympics ni Lord kasi gusto ni Lord, makilala niya muna si Lord. Para pag umabot siya doon, alam niya kung sino papasalamatan niya. Alam niya kung sino yung magiging source kasi hindi niya kilala nun eh. Kaya siguro, hindi rin hinayaan ni Lord na makapag-Olympics ka noong 2020. Kailangan mo maranasan lahat nung sakit na naranasan mo 2020 hanggang 2021, 2022, di ba? Tsaka sobrang awkward nung time na yun, alam mo yung paglaban, doon ko lang siya kailangan. Tapos, pag i-credits ko sa Kanya, parang halimbawa, syempre, parang mga interviews ko noon, sabihin, sino naging ano mo? Syempre, sabihin mo si Lord niya. Parang naanuhan ka, parang, alam mo yung parang, alam mo sa sarili mong hindi siya eh. Hindi siya yung naging daan mo dito eh. Parang, sobrang ano lang, nafe-feel mo lang na, kasi parang, wala naman kayong relationship wala talaga naman ni Lord. kami relationship, tapos parang kung i-claim ko siya as a savior ko or siya yung naging inspirasyon ko dito, parang, alam mo yung parang nahihiya ka, nahihiya kang i-explain kasi baka dumating sa point na may nakakilala pa kay Lord, tapos tanungin ka. Parang syempre, ano yun eh, parang, hindi mo may papaliwanag kasi nga, never naman kayong never ka naman may nalalaman sa Kanya kung ano ba yung Baka alam nyo guys, sobrang laki improvement na to ni Hergy. Hindi nakakapagsalita yan noon. Dati, nung nakilala ko to, sobrang utal-utal yan. Hindi siya makapagkwento ng tuloy-tuloy. Si Hergy kasi, bata pa lang yan, parang tinatago niya na yung sarili niya. Na
parang nagpapanggap kasi siyang lalaki. Oo. Sa lahat ng mga nakikilala niya, hindi niya sinasabing babae siya kasi hindi naman nalalaman eh. So ngayon, lagi siya nagsisinungaling. Parang, Sanay ako doon. etong tao na to, sobrang lahat ng mga sinasabi niya, puro kasinungalingan. Tapos nagdudugtong-dugtong siya ng mga kasinungalingan, story after story, after story, after Doon ako story. nasanay. Oo, kasi nga, parang buong buhay nga rin, parang buong buhay niya, yung sarili niya, tinatago niya sa mundo. Mm-mm. So, wala siyang naging kaibigan kasi yung mga nagiging kaibigan niya, ang alam nila, lalaki siya. Oo. So, hindi niya masabi na, actually guys, babae. hindi niya masabi kasi tinatago niya yung sarili niya. Hiya ako sa magiging Oo. reaction nila. Oo, tapos nung in-out niya na yung sarili niya sa mundo, nalaman, actually, siguro sabi niya nga, siguro nalaman ng mga ganito na babae pala ako, di nila alam, babae pala ako, ganyan. Hanggang ngayon, di pa siguro nila alam. Hindi, kung siguro nakikita nila sa ngayon sa mga TV, nalaman na nila na babae pala siya. Pero imagine niyo all his life, nagpapanggap siya na lalaki, wherein babae pala siya. Marami siyang kinikim-kim, tinatago. So, parang nasanay siya na ganun. Kaya ngayon, kapag may nami-meet siya, sanay na sanay siya magsinungaling, gumawa ng storya. Kaya siguro parang nung nakilala ko siya, grabe, utal-utal. Wala siyang, parang hindi mo siya makausap ng matino kasi hindi niya ma-explain yung sarili Pating pa niya. sa point na, Oo. Magbablanko ka na lang sa akin, ha? Hindi mo siya maintindihan. Sobrang utal-utal talaga siya. Totoo yun, guys. Tapos ngayon, yung sobrang yung improvement niya kapag, takot kasi sa interview to, ayaw nito nagpapa-interview. Ayoko. Pero ngayon, pag ini-interview na siya, talagang na-voice out niya na yung mga gusto niya sabihin, yung nararamdaman niya, yung iniisip niya na-verbalize niya na, di ba? Kaya talagang sabi ko, ang laking improvement. Tsaka ito, hindi to nakikipagkaibigan. Oo. Ngayon, nakikisama na siya, nakikipag-usap na siya noon. Actually, kung kaibigan, marunong ako makisama. Pero never kong tinreat yun as, parang kaibigan talaga. Oo, sobrang taas kasi ng wall niya. As in, sobrang yung wall niya, parang sa lahat ng tao, mayroon siyang pagdududa. As in, sa lahat ng tao, feeling niya may gagawing masama. So, parang lahat ng nakakausap ko rin, na namimit ko, parang feeling niya may gagawin sa akin masama. Lumabas ka nga lang dun sa labas, parang feeling niya, meron siyang anxiety eh. Nag-anxiety siya, parang pakiramdam niya, yung mundo, sasaktan siya. Oo. Parang ganun yung pakiramdam niya, yung mundo, pahihirapan siya, may gagawin sa kanya masama, merong parang iniisip na hindi maganda na gagawin. Ganun siya mag-isip. Sobrang, sabi ko, nung time na yun, kaya din kami nun hindi okay. yung relationship namin nun, parang sobrang Dating on sa and point. off din kami, kasi parang nag-iisip ako, ito ba yung gusto kong makasama sa buhay? Sabi ko, sobrang praning niya, parang lahat iniisipan niya ng masama, hindi siya makagawa ng relationship sa kaibigan, kasi iniisip niya yung tao na yun, walang ibang gusto sa kanya, kundi yung parang, kumbaga magbe-benefit lang sa kanya, parang ganun. Sabi ko, paano pakikisamahan tong tao? Ako, sobrang friendly ko. Like, paglalabas ako, talagang nakagiging kaibigan ko lahat. Nakikisama ako. Parang, dami ako kasi yung friends. Ako, marami akong kaibigan. Dami ko nga best friends eh. Pero siya, nung kinasal kami, walang kaibigan man lang. Ina-invite to. Walang kaibigan na. Puro kaibigan ko. So, sabi ko, grabe yung wall ng tao na to. Grabe yung barrier niya. Pero ngayon, ang laki sa 3 taon natin, ang laki ko yung improvement niya na mas binabaan niya na yung wall. Hindi na rin siya ganun sobrang sa akin. Kasi So, sobrang masasabi mo bang graduate na ako? hindi natin masabi. Hindi, parang noon kasi sobrang protective nito, sobrang warrior, Kasi sa akin possessive. Pero kasi, laki na ng binago niya as in. kasi sabi ko naman sa kanya sa unang panliligawan namin, sabi ko mawawala din to. Kasi alam mo yun, pag unang kilala, syempre love na love mo yung tao parang ayaw mo hanggat maaari na, parang kumbaga, yung sarili ko, nire-reflect ko na lang sa kanya parang ayoko hanggat maaari na mayroong tao na, alam mo yun, gagawa sa kanya ng masama, hindi maganda. Syempre poprotektahan ko siya dahil syempre mahal ko siya Kumbaga, yun lang yung naging pangit kasi, ang nangyayari, ang dating na sa kanya, para na siyang sinasakal. Na yung adhikain, yung gusto mo lang naman iparamdam sa kanya is more on pagmamahal. Parang, hindi niya siguro naiintindihan. Sa akin din, hindi ko rin naiintindihan. Kasi ang gusto kong mangyari, gusto kong ingatan ka. Pero ang dating, parang napapasama nga ng isip niya kasi nga, yun yung gusto kong mangyari is, kontrolin siya, hawakan niya sa liig, huwag pagsuotin ng ganyan kasi baka may mga manyakis dyan sa labas, pagtripan ka. Alam mo yung prepared na yung isip ko pagdating sa mga ganyan. Kasi ayoko hanggat maaari na, so far, wala pa naman nangyari sa mga naging relationships ko na binastos or Kasi nga, ayoko hanggat maaari yung
ako yung gaganti naman. Parang, syempre, iniisip ko na lang kung ano yung mangyayari pagka may gumawa sa'yo ng gano'n. Syempre. Overprotective si Hergie. Opo. Sobrang overprotective niya. Pero tatanungin ko sa'yo, kamusta naman si Hergie ngayon? Ayan. Overprotective pa rin naman. Overprotective pa rin, pero nabawasan na. Hindi na yung katulad dati na iniisipan niya yung mga kasama ko ng masama. Oo. Ganyan, na may gagawin sa akin, ganun. Kasi iba mag-isip to eh. Sobrang ina-anxiety kasi eh. Parang hindi rin siya makatulog ng maayos. Hindi siya magkaroon, siya rin, sabi ko sa kanya, ikaw rin yung mahihirapan kapag ganyan ka mag-isip. Hindi ka makatulog ng maayos, hindi ka makakapagpahinga ng maayos kasi iniisip mo, pag nasa labas ako, mamamatay ako. Sabi, iniisip mo, pag nasa labas ako, may magagawa sa akin ng masama. So, paano ka magkakaroon ng peace sa utak mo? So, parang sabi ko, wala namang problema kung maging overprotective ka, pero medyo bawasan mo lang, parang hindi ka nag-anxiety, nakakapagpahinga ka pa rin kasi kailangan ko lumabas, may trabaho ako, diba? Kailangan ko kumausap ng tao kasi nagbebenta ako. Kailangan kong kumayod, kumita, diba? Sa industriya ng pagiging atleta sa Pilipinas na nakita ko naman din sa akin sa sarili ko na grabe kawawa yung mga atleta. Sabi ko ito dekada na nasa industriya ng sports pero sabi ko, wala di ka man lang naghulog ng SSS. Paano ako magkaka-pension, di ba? Though, yung mga iba kasing atleta pumapasok sila sa mga government, Coast Guard, Coast di ba? Guard. Or Navy, ganyan. Kaso lang, si Hergie, pinili niya kasing hindi pumasok sa ganun. Mas gusto niyang maging professional boxer, ganyan. Kaya wala rin siyang aasahan ng GSIS, di ba? Actually, maraming gusto nga, willing talagang tulungan ako nga sa military. Pero, hindi ko naisip kasi nga, na-enjoy ko na to Sabi ko, baka siguro ito na yung, ito na siguro, yung magiging, ko. Pero career kasi ko nga, yung suporta, mararamdaman mo na lang pag nanalo ka na. Apo. Pero yung habang Yung hype habang bago ka pa lang at umaano ka, Sobrang yung hirap. kung pupapunta ka dun sa sa mga competition, yung proseso na yun na nasa gitna, in between, yun yung walang support eh. Oo. Diba dapat from the start hanggang sa papunta ka dun sa, say for example, Olympics yung goal mo. So andun yung suporta, Totoo. diba? Which is yun yung kulang na sana yun din mapagtuunan ng Pilipinas. Hindi yung kapag panalo na. Pero ayun nga, nakakatuwa pa din. Syempre, talagang sobrang bait ni Lord for Hergie na nabigyan siya ng ganitong pagkakataon na nawala sa kanya yung pagkakataon na yun noong 2020, di ba? Kasi, Tokyo sana. oo, magto-Tokyo sana siya. Pero eto, binigyan siya ulit ng pagkakataon. Though natalo, pero may next after 4 years, may ulit sa LA and hopefully, makapag-focus na si Hergie sa training talaga sa boxing. Kasi sobrang layo ng training ng kickboxing, ng Bovinam, Excuse me. ng Bovinam sa boxing. Kasi distansya yun eh, di ba? Pag merong kick, kapag gumagamit ka Pang long ng range, paa, oo. di ba? Medyo malayo yung distansya mo. Yun yung laban mo. Ngayon, kapag, yun nga yung sa explanation sa kanya ng, ng ABAP, ng boxing, na dapat, Hergie, kung gusto mong mag-LA, kailangan mag-training ka talaga for Full boxing. Full time, mag-training ka talaga sa boxing. Hindi yung bigla ka papasok sa kickboxing, tapos magbaboxing ka, kickboxing. Sa kickboxing kasi, ang distansya mo doon malayo. Kasi sisipa ka di ba? So, hindi mo pwedeng magamit yung estilo mo sa kickboxing papunta sa boxing. Kasi sa boxing, kailangan magkalapit kayo. Kasi susuntok ka di ba? So, yun yung naging sabi ang explanation sa kanya. Kaya kailangan niya daw talagang mag-training at i-focus talaga full-time sa boxing na training kung gusto niya mag-LA sa Olympics 2028. So, yun nga yung parang pinag-iisipan pa ni Hergie kasi 4 na taon pa yun. So, talagang kailangan pag-isipan nga kung ano ba talagang gusto niya, di ba? And Let's see. besides, we're planning na rin Dance plan. yung IVF namin sa mga tatanong pala ng update dyan. Hindi na kasi kami nag-update kasi ayoko na pag-usapan nga nun. Kasi noon, di ba? Sinoodlot guys Oo, every time na kinukwento namin, nauudlot, ganyan. So, parang merong mga, Init ng ulo mo. ang init na. Pero ayun nga guys, i-update na lang namin kayo regarding dyan. Pero hopefully, this year, maging successful na kung merong Mag-update man na siguro kami, pero buo na. Dandyan na lang. Ayun, so. Pero wag pa rin kumpiyansa. Oo. Kasi, pag kinukwento namin pero ayun nga guys, ngayon papunta kami punta kaming Italy. Yes. Punta kami Italy, Rome, tsaka hopefully makabisit din kami Switzerland.
And ayun guys, and sana tuloy-tuloy pa rin yung suporta nyo. Mayroon pang mga paparating na laban si Hergy. Actually, wala nang pahinga eh. Oo, mayroon pa siyang Pagbalik papalapit ko- na laban. Pagbalik ko ng Pinas, kickboxing naman tayo maglalagay ng Oo. pangalan doon. Oo, kasi first time niya maglalaro sa kickboxing. Kasi Kickboxing. last time Bobenam Bobby eh. na So pang-apat na sport, pang-apat na sport niya na yung kickboxing Kung guys. mag-ano ko doon, magkaroon ako ng pangalan. Kasi for qualification naman yun, for World 2025. Kaya, Tapos ako naman, meron ako pinapatayo ngayong school. let's go! May Sobrang school. exciting yun sa kanya, syempre. Sa may Marikina yun guys, malapit lang sa may Ayala Feliz. School yun for investment. Hindi sana so- yun, boxing tsaka kickboxing, Bobinam, or ano And school Ang yun for wushu. investment. Sa lahat Yes. ng mga gustong matuto, mag-trade ng forex, mag-trade ng crypto, matuto ng stocks, ganyan. So, I-meet nyo si Principal Lady doon. ayun, magtatayo tayo. Andun, as in, doon, pwedeng nyo napuntahan yun. Mag-enroll kayo doon, at saka tuturuan namin kayo doon. So, meron tayong mga programs doon na matuturuan namin kayo kung paano kayo magiging financially literate, kung paano kayo magiging wise when it comes to money. Talagang napakaganda nung concept na naiisip ko doon sa school Actually, na yun. tinanong ko nga siya eh. Sabi ko, nafe-feel mo ba yung... Oo. Na ano mo ba yung presensya nung ginagawa mong project ngayon? Kasi, nung binubuo namin yung aesthetic clinic dun sa Legarda, sabi ko, i-compare mo nga yung nararamdaman mo sa Legarda Aesthetic Clinic sa ginagawa mong project ngayon. Well, sabi niya naman, okay naman siya dito. Hindi lang okay, parang ano niya talaga, nararamdaman niya talaga. Kasi nga, kumbaga, bagong hasa siya rito eh. Kumbaga, Dito magaling ako siya dito magaling eh. Ito yung expertise ko eh. So, kasi di ba may mga sinimulan ako negosyo nun na wala naman talaga akong alam doon totally. So, parang I realize na parang kailangan kung magnanegosyo ka, doon sa kung saan ka magaling. Diba? Kung saan yung expertise mo. And I feel like na parang ito talaga yung business na sisimulan ko na sige, i-all out ko to talaga kasi nararamdaman ko, this is really for me. Kasi talagang Parang yung naramdaman mo rin ba sa akin yan? Na, ito na yung mapapangasawa ko. Ito yung magiging lifetime ko. Hindi mo bababay. Sometimes. yan. Pero Anyway, yun guys, abangan nyo yun. Kasi hopefully makapag-open tayo this year. Ma-open natin yung school na yun para makapag-enroll kayo, mas matuto kayo, mas maging equipped kayo, especially dun sa mga nasa Pilipinas. Nasa malapit lang yun sa may Marcos Highway. So eventually, we'll be posting more about it. Right now, wala akong Facebook page. So, sa mga naghahanap sa akin, wala rin ako. Yung Instagram ko nawala din, gumawa ako ng bago. So, lahat ng social media ko actually nawala. Ang natitira na lang TikTok. Yung TikTok ko naman, hindi rin kayo makapag-message sa akin dyan kasi na-restrict ako. So, hindi ko na alam talaga kung saan nyo ako i-message pa kasi nawala lahat ng social media ko. Pero, nakaka-frustrate, yes. Pero, kailangan ko Please lang. maging positive pa rin. Oo. Sabi ko nga kay Hergy, kaya ko to. kaya ko to. kaya niya. Oo, Kaya so, kaya niya. wala- Siguro naman sa mga naging past ano mo eh, past experience Wala. Sabi ko nga eh, walang problema. Magsimula ulit ako from the start, from the scratch. Gawa ulit akong bagong page. Sige, ganun na lang. Wala namang problema doon. Kahit simulan ulit. never kang magrereklamo. Totoo yan. Kasi, parang yung mga nangyari naman yan, posibleng hindi Kasi, mo nakuha. Siyempre sa mga content creators, malaking nakaka-stress yun Sa bilang isang content creator, ang mawala yung Facebook page mo, yung Totoo. Instagram mo, yung yung source of income mo, malaking frustration yun, nakaka-depress yun kapag content creator ka, mawala yung page mo. Kaya parang bilang sa akin na parang sabi ko, thankful pa rin ako kay Lord kasi hindi ako ganoon ka-depressed. Parang pa rin ako, positive pa rin ako, kahit gumawa ulit ako ng bago and mag-start from the scratch, okay pa rin ako. Ganon. So, sobrang, sabi ko, iba pa rin pala talaga kapag may Lord ka kasi siya yung nagbibigay ng hope ulit sa'yo, siya yung magbibigay sa'yo ng parang strength para mag-start from the scratch. Kasi at the end of the day, lahat naman ng meron ako ngayon, hindi naman ako sa akin galing yun eh. Lahat siya yung source nun. So, kayang ibalik ni Lord yun 10 times, 20 times, 30 times. 'Di ba? Kung talagang will ni Lord para sa iyo, 'di ba? Kaya talagang sabi ko, okay lang. Siguro ngayon nawala man lahat ng social media ko, okay lang. Positive pa rin, tsaka ang mahalaga, sabi ko nga,
mahalaga, blessed tayo. Sobrang blessed, so lahat ng meron kami na Hergy, grabe, sobrang blessing lahat ng to. Itong nakaupuan nga namin ngayon, hindi namin to deserve na makaupo dito, makatira sa magandang bahay na to sa Paris pa, diba? Actually, makarating pa lang sa Paris. Sobrang sobrang blessing na nun. Kaya we're always thankful na Hergy, and especially sa mga sumusuporta sa amin. As in, Kasi, sobrang solid though talaga may since mga day one. bashers, pero mas marami pa rin ng supporters. Kaya doon kami nagfo-focus. Kung may mga bashers, siguro hindi kayo para sa amin, hindi kami para sa inyo, di ba? Siguro doon kami magfo-focus doon sa mga taong talagang solid yung suporta sa amin. Tanggap kami. At tanggap kami, and sa- talagang sa love couple. kami. Oo, di ba? Love kami. And nakikita naman namin talaga, out of, say for example, 100 na katao, 80 pa rin dyan supporter namin. Di ba? Kaya talagang thankful kami sa inyo. And, I Wala hope kaming na. masabi kahit na ano. Pero kung, grabe ko nga, kung ano man mga narating namin, kasama na rin kayo doon talaga. Kasi from the start, diba, nung nagkakilala pa lang kami, hanggang sa kinasal kami, hanggang sa ayan na meron na kami mga kanya-kanyang career, na successful na kami. Nandun pa rin sila, support pa rin sila sa amin. Kaya Sobra. thankful kami sobra sa mga taong nung mga nagsisimula pa lang si Hergy, nung wala pa siyang shoes nun, yung mga nagbigay sa kanya ng shoes, diba? As in, sobrang thank you po Oo. from Hoka. Yung Hoka ko na yan, sobrang ang dami Gamit na namin gamit niya pinagdaanan. yan. And yung Nike Si din. Bikong, si Nike, tsaka sila Ate Fe. Diba? Ate Fe, sobrang, Si Ate Fe hanggang ngayon tinutulungan pa rin kami doon sa business namin. Yung mga taxes namin, mga Shout out kay BIR. Ate Fe. Oo, kay Ate ayun, Fe, sobrang BIR thank you namin, po. siya yung tumutulong sa akin. Pag may mga question din ako about business, sa mga registration, siya rin tumutulong As sa akin in, dyan. Kaya sobrang- sa lahat Parang ng nanay mga... na namin. I mean, tita. Tita, yan. Tita. Ayun yung tawag ko siyang Tita. kuya eh. Pero ayun nga, from being a supporter, na naging kaibigan na din, na hanggang ngayon, solid yung mga suporta. Sobrang thankful kami sa inyo. And I'm pretty sure marami pa tayong mga lalo ngayon sa Hergy dito sa Europe, grabe. Nagulat ako, meron mga nagpapapicture sa kanya ng mga foreigner, no? Talagang, sabi ko, Even nung tapos ng laro ko. grabe, daming gustong- nag-trend kasi siya dito sa Europe. So sabi ko, grabe, talagang global na yun. Kasi dati Philippines na lang tayo. Ngayon, talagang marami na nang-hunting sa kanya ng mga taga-Europe. Dahil grabe sobrang, yun, tingnan. oo, hinahunting na siya ng mga taga-Europe, mga French, mga iba-ibang lahi. Kasi nga, yun, nakilala na rin siya globally. Dahil din siguro dun sa mga issues na mamamatay din yung issue na yan, guys. Totoo. Nilipas yan. And guys, mag-ingat kayo sa mga information na oo. fake news. So, grabe, sabi ko, ganito pala kalala yung mga fake news. Talagang As in, gumagawa sila ng mga storya, mga kwento na hindi naman totoo. Sabi ko, saan nang gagaling to? Sabi ko, ang daming misinformation. Kaya mag-ingat kayo, guys, sa pag-share. Kaya ako dun sa I-validate nabasa nyo ko muna. na against daw ako sa, Yun nga, ang ironic naman, ang sasabihin doon na ipapaban niya yung mga boxer na may XY chromosomes. Syempre, bilang identified as trans, bakit niya naman yun Bakit mo gagawin? gagawin? Di ba? Sobrang hindi niya yun gagawin. Syempre, maapektuhan din siya doon eh. Kaya talagang, yung namit Parang syempre niya naman yun, di ba? Namit namit mo ko sila na. Taipei, tsaka Taipei, sila oo. Algeria, namit niya yun. Babae! Babae. Babae sila. Hindi sila katulad. Si Hergy kasi talagang ang preferred identity niya talaga is dati lesbian hanggang sa sinabi trans daw kasi nga ang nararamdaman niya sa puso niya lalaki siya, ganyan. All Pero out. yung sila Algeria at si Taipei, they're both women. Oo. Cis- I mean, cis- Chinese Taipei, same lang din kami. lesbian siya. Lesbian. Oo. Oo, ayun. Lesbian siya. Si Algeria. Si Algeria, lang, syempre. babae. Oo, babae. Oo. Muslim yata siya eh. Ang Muslim, bawal kasi ang doon. So talagang, meron talagang ganun ang nila, ang Sabi ko nga sexual sa inyo identity. sabi ko nga, 'di ba, sinasabi ko sa inyo, hindi lang ako yung ganito. Kung meron nga ganito sa Pilipinas, bakit wala ba sa ibang, hindi ba pwede magkaroon ng ibang, na ganito din, katulad ko, sa ibang bansa? Kasi sabi nila, lalaki daw kayo, parang ganun. Iba yung lakas namin sa kanila. Oo, parang pag lumaban ba sila sa lalaki, kaya ba nilang lalaki? Pero para sa akin, actually, hindi totoo yung mas malakas pa rin ng lalaki. Wala. Guys, Ito, nakikipaglaban siya sa lalaki. Mag-sparring ako. Actually, ang training nito sa lalaki. sa lalaki ako Oo. nag-sparring. Kasi gusto niya na mas ma-equip siya, mas maging malakas siya, na pang lalaki ang lakas, ganon. Yes. Kasi hindi siya lumalaban sa babae. Kasi wala rin naman siya makakalaban na babae sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, ang mga timbang na mga boksingero is nasa
mga 60 pababa, no? 60 Mga 60 pababa. Wala siyang makalaban doon ng 75. Okay. So, ang kinakalaban talaga niya sa mga trainings niya, puro lalaki Puro talaga. lalaki. Kaya yung lakas niya rin talaga is Siyempre, parang na-adapt na pang lalaki, oo. Na-adapt mo na yun sa lalaki. Yung reflex, yung Oo, power, oo. diba? Bonus na lang talaga yun kung talagang may knockout punch ka talaga na. Actually, sa akin, sabi nila, meron namang laman. I mean, may laman. Ang problema lang, hindi mo pag ganun itama ng gusto. Yun yung isa sa mga gusto ko din talagang palitawin. Kumbaga si Baki, 'di ba, meron siyang taglay na alam mo hindi na ilalabas, 'di ba? Kaya yun yung gusto kong palabasin. Meron pa kasi si Herjing ilalakas actually. Meron pa siyang potential pa. No, kasi on and off ako sa boxing Oo, talaga din. hindi lang siguro natututukan yung training, tapos wala pa talagang parang solid na coach. Kasi palit-palit siya ng coach eh. Wala pang Actually, talagang... ngayon lang naman na nangyari. Kailangan Na pumalit. talaga, may coach talaga na talagang tututok sa'yo, ganun. Kasi malaking impact yun para sa isang alam mo yung gustong matuto din. Oo. Siyempre, interesado ako kumbaga. Kasi alam nyo guys, ang tingin ko kulang sa Pilipinas din na mga coaches, yung may support sa mental strength. Totoo. Kasi guys, yung magagaling naman yung mga coaches sa Pilipinas actually. Ano masabi? Talaga magagaling, kaya silang turuan when it comes to sa mga kumbaga mga punches, Counter-punching. mga strength, mga skills sa boxing. However, yung mental strength, yung kailangan mas palakasin pa. Oo. Yung kumbaga kung paano sila magko-cope up dun sa mga ganitong circumstances pag Lalo natalo, na, pag natalo. ganyan. Oo. Siyempre, kailangan ng comfort Mm-mm. na manggagaling mismo sa coach. Oo, so Siyempre, parang- doon kami pa-base kasi sa coach ni na Oo. kung ano yung magiging namin, kung ano yung magiging kumbaga nangyari sa laro. Siyempre, Ayun ikaw nga. kumbaga sa magulang, ikaw yung magulang namin, ikaw yung tatay, ikaw mismo yung magko-comfort sa amin na okay lang yan. Tsaka kasi, bukod sa lakas sa katawan, kailangan mentally strong ka Totoo. din. Totoo. Kaya dapat, alam nila kung paano ka i-motivate, i-boost. Alam nila yan Kasi dapat. magkakaroon ka ng rito, may magmamarka sa isip mo to Oo. kumbaga, Kung paano nila ikaw i-comfort, kung paano nila mas yung parang may pressure, pupush pa, may pressure, yes, pero not to the point na pressure na frustrate sila. Oo. Yung pressure na mas manggigigil sila. Dapat merong ganong support din yung mga coaches sa mga athletes. athlete. Pero, Paano nila i-recover ulit yung nila boxers nila. Oo, diba? Hindi lang sa boxing, I mean sa combat sports talaga kailangan. kaya dapat, sila, hindi lang physically equipped, kailangan mentally strong din talaga sila and emotionally strong. Kasi sa amin talagang ang namin drain kami pagka Oo. alam na namin pagka yung coach ganun pa na very disappointed sa nangyari. Parang kasama na rin, parang Oo. aanuhin namin yun, parang dadamdamin namin ng gusto yun. Anyway, Anyway. it's already 11 and we're about to leave na po. Ah. Kasi punta na kami. But ito lang last question. Ano? After ng Olympics, magre-relax ba tayo? Magpa-vacation muna? Or may mga plans ba tayo sa ngayon? Para sa ating dalawa naman? Wala po. Wala pa. Sir G, kasi may tuloy-tuloy pa rin training niya. So, ngayon, kung nakikita nyo, nag-iikot, nagbabakasyon lang. Hindi po, tuloy-tuloy pa rin training niya. Kahit nandito siya, nag-training May siya, training pa. nag-workout siya, nag-exercise siya. Kailangan. O, tuloy-tuloy pa rin yung training. Kasi may And, tatanong din, sa kickboxing po and 70 kg naman ang kukunin natin timbang doon. ay, by the way, baka magkaroon sila ng parang comeback sa December. Tuloy ba yun? Well, di natin masabi. Basta abangan nyo lang, tabayanan nyo lang yun. Oo. Ano yun more like, comeback. Comeback from Paris. Diba? Yan. Coming soon. Ganun pa lang muna. Oo. Hindi na muna nasasabihin yung mga detalye, pero mapapanood nyo siya sa Pilipinas na lalaban live. talaga siya live. So, abangan nyo yan. Update namin kayo sa mga detalye niyan. Kung magkano yung ticket, yan. With Ymir Marshall yun. Yes, with Ymir Marshall. Parehas comeback na ni Ymir Marshall, diba? So, para silang dalawa, mapanood nyo kung paano sila babalik. Babangon. Diba? Babanat. Babanat. Anyway guys, maraming salamat ayon. Kasama namin kayo sa lahat ng mga kwentuhan namin. Sabi ko nga sa kanya, i-video natin to kasi para at least Yes. Actually, kwentuhan lang namin dalawa eh. pick up yung iba na lukmok din, yung hindi nila alam yung mga gagawin nila sa buhay. At least kahit papano, meron kayong idea. Hindi naman sa sinasabi kong, kumbaga, para kukunin nyo lahat ng experience na na-share namin sa inyo. I mean, parang magsilbing aral lang din, kumbaga.
Or, ayun, kumbaga sa mga ibang ayaw din pakinggan yung mga ano namin, okay lang naman din. Walang problema. Ang importante, nag-share kami ng thoughts namin, yung Yes. experience namin sa mga nangyayari ngayon, na makaka-share din, makakapulutan din ng aral ng iba. Especially sa community namin na Ayan. sobrang relate sa ganitong Mga LGBT, mga LGBT. rainbow community natin Radio. dyan. Ayun, gusto lang namin kayo pasalamatan sa mga fans namin dyan. Since day one kami nag-start, magsimula nung unang ligawan, relasyon, yung mga Away. kilig moment, away. Naging kasama namin kayo. Kaya sobrang blessed namin and thankful. Lagi namin kayo pinapasalamatan sa lahat ng mga success namin. Kasi kung hindi dahil din sa inyo, hindi dahil sa binibigay nyong pag-boost siyempre sa confident namin, hindi namin malalagpasan din lahat-lahat ng mga nangyayari. Yes. Kaya sobrang blessed kami na nandyan kayo palagi. And maraming salamat. Sana magtuloy-tuloy pa yung suporta nyo sa amin. And mag-iingat kayo palagi, guys. We love you and I love you, guys. Ingat kayo palagi dyan. Stay good health.